Tulad ng isang gamo-gamo, huwag kang maging pasaway at matigas ang ulo at baka ikaw rin ay mapahamak. Ano ba ang nararapat? Ang lumaban para sa kalayaan o maging hangal at manatili sa dilim sa kabila ng pagsikat ng araw? Ilang araw bago ang pagsapit at pagpakita ng bilog na buwan. Hating gabi ng Hunyo 11, 1861 ay isinilang ang sanggol. Napakaamo ng kanyang mukha. Ikaw ang tatawagin Jose Potasio Rizal, Mercado E. Alonso Realonda. Namatay ang aking kapatid na si Concha sa edad na 3. Iyon ang aking unang pagkawasak. Ako ay 4 na taong gulang pa lamang noon. Isang gabi, habang nasa silid si Jose at ang kanyang inang si Teodora, ay babasahan sana siya ng aklat na may pamagat na El Amigo de los Niños. Ngunit hindi nakikinig si Jose sapagkat nakasulat ito sa Spanish at hindi niya maintindihan. Ang lamparang tanging nagbibigay liwanag sa kanila ang siyang pinagtuunan ng pansin ni Jose. At napansin ito ng kanyang inang nakatitig sa kanya, kaya hininto ito ni Teodora ang pagbabasa at nagkwento tungkol sa gamo-gamo. Anak, alam mo ba ang kwento tungkol sa gamo-gamo? Hindi po, inay. Halika at makinig ka ng mabuti dahil ikukwento ko sa iyo ang tungkol dito. Opo, ina. Makikinig po ako ng mabuti. May isang batang gamo-gamo na binalaan ng kanyang ina na huwag lumapit sa apoy ng lampara at baka ito ay masunog. Ngunit hindi nakinig ang batang gamo-gamo. Siya ay lumipad at lumapit sa apoy ng lampara at walang ano-ano siya ay nahagip ng apoy at napahamak. Kawawa naman po ang batang gamo-gamo, ina. Kaya Jose, huwag mo tularan ang batang gamo-gamo, huwag kang pasaway, at matigas ang ulo upang hindi ka mapahamak tulad ng batang gamo-gamo. Ngunit ina, ako isang batang malakas at matalino. Marami akong pangarap sa buhay. Ba't ko pipigilan ang sarili ko, ina, na maabot ang mga bagay na gusto ko? Kailangan ko bang mamatay, ina, para lang makamit ang mga kasagutan sa isip ko tulad ng batang gamo-gamo? 8 taong gulang lamang ako nang sinulat ko ang aking unang tula ng pinamagatang sa aking mga kabata na naglalayong mga hulugang. Ang taong nagmahal sa sariling wika ay siyang lalaban para sa kalayaan. Sa edad na siyang ay ipinadala si Jose sa binyan ng kanyang ama upang doon mag-aral. Kailangan ni Jose na pumasok sa paaralan mahal. Kailangan niya mag-aral tulad ng ibang bata. Hindi pwedeng dito na lamang siya sa bahay. Ngunit mahal, hindi ko kaya mawalay sa anak ko at sino mag-aalaga sa kanya? Mahal, matalino si Pepe at alam kong malayo ang kanyang mararating. Hayaan nating matutunan niya ang mga bagay na makakatulong sa paglago ng kanyang personalidad. Kinabukasan ay umalis si Jose kasama si Pasiano sa Calamba at nagtungo sa binyan upang doon mag-aral si Jose. Magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw. Tila mayroon yatang bagong mukha sa ating silid. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan, iyo?
Ako po si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Villalonga. Marunong ka bang magsalita ng Espanyol? Kakaunti lang po, Ginoo. Marunong ka bang magsalita ng Latin? Kakaunti lang din po, Ginoo. Hoy! Di ka na mabagay dito! Kaya ko sa'yo, umalis ka na! Anong klaseng magmumukha yan? Ang pangit, mukhang boy! Ikaw ano? Mukhang dugso? Ikaw nga, bobo! Di ka marunong maglatin ng Spanish! Balang araw, magiging bihasa ako sa paggamit ng Spanish at Latin. At hahangaan niyo ako. Ginoong Rizal, kailangan nang lumipat ni Jose sa Maynila upang doon ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Matalino si Jose at alam kong mas mahahasa pa ang kanyang talento kapag doon siya nag-aaral. Maraming salamat, Ginoong Estudyante. Pagdating ni Rizal sa Ateneo, mas lalo pa niyang hinubog ang kanyang kakayahan at pinagtuunan ng pansin ang literatura, pagcarving at sports. Hindi maglalaon ay makakamit ko rin ang tagumpay. Ang pag-aaral at pagkakadalubhasa ang susi sa lahat. Habang ako'y nag-aaral ng kursong medisina, matapos kong malamang mabubulag ng aking ina, ay nakilala ko si Segunda Katigbak, ang aking unang pag-ibig. Nakapagdesisyon ako mag-aral sa Espanya sa tulong ng aking kapatid na si Pasiano. Sa aking pagdating sa Madrid, alam kong kinakailangan kong makipag-ugnayan sa kapwa ko Pilipino upang maipahayag ang aming mga hinaing. Dito sinalihan ni Rizal ang propaganda movement, isang kilusan na naglalayong ipaalam ang kalagayan ng Pilipinas sa mga Espanyol at makamit ang reforma. Ang ating pagkakaisa at pag-unawa ay susi sa ating kalayaan. Si Rizal at ang kanyang mga kasamahan sa Espanya ay naging tagapagtaguyod ng nasyonalismo na nagbigay daan sa ating laban para sa kalayaan. Ang aking nobelang Noli Me Tangere ay akin nang tinapos sa pagkakataong ito. Nakapaloob dito ang mga nangyari sa atin noong nakaraang 10 taon. Si Rizal ay pinatapon sa dapitan. Nakilala ko si Josephine Bracken, ang aking huling pag-ibig. Nahulog kami sa isa't isa, ngunit hindi pinagpalang maikasal. Subalit sa kabila noon ay naging masaya kami sa piling ng isa't isa. Sa mga unang araw ng Nobyembre ay ipinilit ako sa Port Santiago. 26 ng Disyembre ay inilitis ako, pagkatapos ay hinatulan ako ng kamatayan 3 araw mula noon. Dinalaw ako ng aking kapatid na si Saturnina. There is something inside me. Ibinulong ni Rizal kay Saturnina sa wikang Ingles upang hindi maintindihan ng mga gwardiya sibil. Masama bang ipagtanggol ang bayan laban sa pang-aabuso at pang-aapi? Masama bang maging boses ng mga takot magsalita at mga tuwiran? Kasalanan bang ipahayag ang mga maling pangmamalakad sa ating bayan? Krimen bang masasabi ang pag-aalay at buhay para sa kalayaan ng ating inang Pilipinas? Karga! Apuntar! Consumatum es. Fuego!